What's up mga tol? For today's video, meron akong share sa inyo na bagong APN para sa ating Dito SIM card. So bago natin simulan ng tutorial, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like this video and click the subscribe button and click the notification bell para ma-update kita sa aking susunod na video. So nag-upload po tayo ng iba't ibang tutorial sa ating YouTube channel. So, mag-speed test tayo mga tol. Bago natin, gamit yung default APN bago tayo gumawa or ipakita sa inyo yung bagong APN na i-share ko sa inyo. So, punta muna tayo ng settings. And then, dual SIM network and SIM1. Sa SIM1 nakalagay yung ating Dito SIM card. Tapos, access point name APN. So, kita nyo na mga tol, naka-default APN pa tayo. So, ang gawin lang natin, mag-speed test muna tayo gamit yung default APN para makita natin yung kaibahan ng speed test na gagamitin natin yung bagong APN. So, ayan. So, sa ping natin mga tol, medyo mataas siya, 57 ms. And sa jitter naman, meron tayong 30 ms. So, medyo... Kung sa ML to mga tol, medyo lag-lag siya kasi nga ang taas ng ating ping gamit yung default APN. So mga tol, meron tayong download Mbps of 5.44 Mbps. So sobrang baba mga tol. And sa upload naman natin, so sa upload natin mga tol, meron tayong 4.87 Mbps. So, sobrang taas nito mga tol. So, ang gawin lang natin, balik tayo sa ating settings. So, close muna natin ang speed test. So, dito sa settings mga tol, yung sinasabi ko na APN is itong Dito 1.1.1.1. So, ngayon, open natin siya para malaman nyo kung paano yung setup nito. So, click natin. Tapos, dito sa name mga tol, nilagyan ko na lang siya ng Dito 1.1.1.1. So, pwede nyo gawan ng ibang name kung anong gusto nyo. Ang importante dito yung pinaka-main, yung APN. So, okay. Yung APN naman mga tol is internet.dito.ph. So, yan yung ating APN. Tapos, okay. Tapos, scroll down lang mga tol and i-click natin tong server. So, sa server natin mga tol, ang ilagay natin is 1.1.1.1. So, bali niyan yung atong server, 1.1.1.1. Tapos, okay. And then, dito sa ating authentication type is, kailangan nakalagay siya sa PAP. So, dapat authentication type is PAP. Tapos, okay. And then, sa APN type naman mga tol is, naka-default lang siya dapat. So, dapat default lang yung APN type natin. Tapos, sa APN protocol mga tol is IPv4, IPv6. And then, same na rin sa APN roaming protocol, IPv4, IPv6. So, ayan. Tapos, dito sa bearer natin mga tol is, kailangan po nakalagay siya sa LTE. So, wag pong LTE dapat yung i-check natin sa ating bearer mga tol. So, ayan LTE. Tapos, after nyo na ma-set up mga tol is click done. Tapos, yun, iselect lang natin itong bagong APN. So, magre-reset yung ating data connection. So, after mag-reset mga tol is, i-airplane mode muna natin siya ng mga 5 to 10 seconds. So, ayan mga tol, airplane mode. Tapos, after na mga 5 to 10 seconds mga tol is, i-close na natin itong airplane mode. Ayan. So, kita nyo naman is nag-reset yung ating signal at yung data connection natin. So, after nun mag-reset mga tol is balik tayo sa ating speed test para makita nyo kung gaano kalakas o kaganda yung bagong APN na i-share ko sa inyo. So, speed test ulit tayo gamit yung bagong APN natin. So, speed test tayo mga tol. Wow, sa ping pa lang at sa jitter, sobrang baba mga tol. So, meron tayong ping of 14 ms and jitter of 4 ms.
So kita nyo naman sa download Mbps natin mga tol, umaangat talaga siya. So meron tayong download of 74.9 Mbps, sobrang laki ng pagkakaiba mga tol compare sa default APN natin kanina. And sa upload naman natin, meron tayong 25.4 Mbps. So ito yung bagong APN natin mga tol. So sobrang laki ng diferensya ng APN natin kanina. So subok ko na ito mga tol and maganda siya sa streaming, sa gaming syempre, and then sa browsing. So yun lang mga tol. Hope nakatulong tong ating video natin ngayon. Don't forget to like this video and God bless po sa ating lahat.